isa lang kasi, ano kasi attorney, this is from experience na rin. Ah. Kasi big brands will never approach you if you're not brand friendly, if you're not family safe. That's why ang bata sa kanila is so easy na kunin nila. Kasi bata yan. Everyone assumes na brand safe yan. Si Stefano kasi medyo may edad na. So isang factor yan, okay? So not taking away sa popularity ni Stefano, pero brands would usually play it safe. Mas gusto nila yung less issue. Ngayon, sa ginawa niya, Tsaka syempre may reputation ng mga brand na yun. Nakikita ko yung ibang vlogs ni Stefano, nag-aano siya ng dirty finger, di ba? Kumbaga, it wouldn't sit well with other brands. Okay. Oo. Ayun, so may mga factor talaga. Yung kung paano pinapresent. Sige. Sorry, ako hindi na ako aasa sa Jollibee. Puta ba? Wala. Discount na lang. Actually, Pakulimatan yung train of thought mo. Nagda-dirty finger si Stefano, as you say. Yeah, may nakikita ako na ano niya na kumbaga nagda-dirty finger talaga siya. So, ba ikaw Jollibee, magda-dirty finger ka, I mean, hindi ko hindi ko kukunin to. I mean, masisira ang reputasyon ko dito. Family-oriented si Jollibee di ba? Correct. Let's just add na hindi naman natin pinipigilan, hindi naman natin sinasabihang wag gawin ni Stefano yon. Ang sinasabi lang natin, kasi kung gusto niya, yun ang brand niya, siyang bahala sa brand niya. Di ba? Pero ang sinasabi lang natin is, kung gusto yung makakuha ng mga ganitong brand. Very, very specific sila sa mga kinukuha nilang mga endorsers. Kita mo ang Bini, 'di ba? Ang Bini pag may issue sila, hindi sila sumasagot masyado, 'di ba? Inaantay mo nila yung PR team nila kasi nga ang Bini my favorite. Kasi nga may machinery kasi sa likod yung mga yan na eto yung image nila. Hindi naman sila parang tayo comics na talaga eh. Nilalayo ko na sarili ko. Joke lang. Bini is Bini. Malaki na yan eh. Kumbaga kaunting lang nila, malaki yung impact kasi sa fanbase nila eh. Pag may magawin sila, sabihin silang hindi kaaya-aya. Diba? Eto si Stefano, from the get-go, eto na yung binild niya na facade niya to the public. Kaya acceptable na siya. Pero with other brands na may certain type of reputation, hindi acceptable sa kanila yung ganong klaseng facade or content, di ba? Medyo hindi siya ideal and they have a lot of other options. Oo, exactly. So ang akin lang kasi, if that was the angle talaga na tinitignan ng ibang tao, sana lang, kung gusto nyo kasing maging brand safe, you really have to work for it. Medyo mahirap yan. Kailangan nyo parang si Mr. Beast, di ba? Si Mr. Beast, paano siya naging brand safe? Ang dami niyang dinilit na video. Nirevamp niya yung library niya. Di ba? Ganun siya eh. So, you have to do that if you want to go to the next level. And hindi lang yan. Sila Kong TV din. Ganyan din sila Kong. Kita mo yun, malalaki na yun. Pero ingat pa rin sila sa sinasabi nila. Wag kang sasama sa politics. Katulad ko, wala na. Kailan mo gagawin yan, Nico David? Wala na. So wala kang balak mag-delete ng buong library mo? Back to zero ka. Zero content. Depende daw pag kukunin na siya ni Jollibee. Jollibee, bumili ko ng stock sa inyo. Gawa tayo, Nico David, gawa tayo ng Dark Jollibee. Diba? Tapos ikaw yung mascot. Jollibee. Yung mga kagaya ko naman, like for example, pwede akong kumuha ng mga gambling na ganyan. Yun na yung nasa demographics ko eh. O kaya magpuputa ako sa politiko, ganyan. Joke lang yun joke lang yun. Kay Boss Martin. ang eleksyon. Okay, Boss Martin. Lalabas na ba si Dark Martin? Galit na galit. Mako-call out ka na naman ng PGMN niya. Alam mo yung sinasabi nila, may Arinola daw ako sa, ayun lang yung banyo ko, yan si Duterte. Ay, nakapunta na ako dyan. Gusto, hanapin ko yung vlog na shoot ko dyan sa i-post mo kasi. Pero
Sabi ko nga kay CJ Hero, dito kami mag-interviewan sa kwarto ko. Dito, kaya interview kami. CJ Hero, wag. Umabot pa lang Wag, nga CJ. Tony yun. CJ Hero, wag mo. Wag. Wag. Okay. Oh, lumalayo na tayo. Mabalik tayo kay Sorry. Estefano. Parang tayo yung, Hindi, parang ako yung hindi, nakain. I think we have parang talked about Stefano for, quite a bit. Kasi let's not forget may mga ibang ni-raise din na points yung mga Netizens. Ayan, sige. Go. So one of the biggest points is actually wala nang kinalaman kay Stefano to 'di ba? Na parang pero tingnan natin saan sila nang gagaling. since it's a big issue for a lot of the commenters. Yung parang ang dating is medyo parang exploitation para sa bata. Oo. What do you think, attorney? Kay, sabihin na natin, si Ria Vlogs sa brand name niya. Okay. Okay, I wouldn't say exploitation. Depende kasi masyadong maano yung word na exploitation. Pero kasi for one, nag-work siya bata, sumisikat siya, may mga brand siya, kumikita ng pera. I mean, come on, if you're a typical Filipino family na sakto lang yung kinikita mo, then meron kang pagkakataon, I mean, dito sa anak mo na pwedeng sumikat, pwedeng kumita ng pera, we'll take the chance. Pero depende, kung yung bata, nililimit nila for doing that, hindi pinag-aaral, pwedeng pumasok sa exploitation. Pero hindi ko naman masasabi, no? Hindi naman tayo magulang na ba. As long as they still care for the well-being of the child, well and good. Kumbaga, side aspect lang itong pagbablog niya, okay lang. Tsaka yung napapakain niya, buong pamilya niya, ayan, sa hirapan. That's okay for me. Attorney, add ko lang din comics kasi I spoke with Boss Toyo. Ano naman, well and good yan kasi under the management of Toyo naman, may papel lahat yan. So, I think that dispels the rumor na may violation. So ano ni Toyo yun na meron siyang formal contract with the kid. Kasi I'm not sure pero ang sinabi lang naman niya sa akin, everything is legal. Wag kang mag-alala dyan sa aspeto na yan. Pero nasaktan lang kasi, alam mo kasi si Toyo, emotional na tao yan. Pagdating doon sa core group niya, talagang paglalaban niya ng sigawan. Parang pagtatanggol niya raw eh. Hindi ko nga alam kung inaapi ba yung bata or bakit niya kailangan ipagtanggol. Kasi problema kasi yung mga followers. Yes. It's not exactly Stefano. Again, I have nothing against Stefano. I'm just triggering you guys to sa mga sinasabi ko kami ni Comics for engagement purposes. Nothing against the Stefano. Pero some of you guys are nagiging mean kayo over something na I think yung tatay naman was good intentions nung simula. Diba? Have you seen yung video ng tatay? Parang nagalit daw sa kanila si Stefano. Yun yata yung mali ng tatay eh. Call out ko din yung tatay kasi parang ginaslight pa yung anak. Walang ilaw, wait lang. Sige, diyan muna kayo Have you seen that, attorney? Hindi. Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Parang sinasabi nila na napansin ka na ni Stefano kaya lang hindi mo na pwedeng gawin yung ginagawa mo. Parang ganun ba? Oo, diba? Mali naman yung tatay niya doon. Oo. Kasi yun nga, like I mentioned, and even dun sa post ni Stefano naman, to be fair with him, walang minimension na any name. Yes, correct. Nag-assume lang kaagad sila na etong bata yung pinariringgan. Tsaka, mali in every sense kasi nag-create ka ng something doon sa pinapaisip mo na yung bata na for one, hindi naman totoo.
na mali. Or doon ako medyo, yun, siguro i-call out natin yung parents, no? Na hindi ganyan. Kasi binidyoan pa eh. Tapos pinost pa. Oo. 'Di ba? I mean, for what? For engagement, 'di ba? Eh, hindi tamang ako sorry. For me lang if I were hindi proper treatment yung ginawa nila dun sa bata sa pagsabi ng gano'n. Kasi pwede naman nila sabihin na, oy, ganito may sinasabi si Stefano, pero okay lang naman sa atin. Patuloy gagawin pa rin naman natin 'yan, walang mali sa ginagawa natin, 'di ba? Kasi ang bata kasi may concept kasi na education kasi ko. May concept kami diyan na wala pa silang grasp nung logical world. May lang sila hindi pa sila fully develop yung mga brains nila eh. So parang kung ang iniisip niya of course is something positive na sasabihin ni Stefano, hindi negative na gano'n. Kaya yung emotions niya was sobrang umiyak eh. Nakita mo ba umiyak, 'di ba? Grabe 'yun. So, attorney, do you think na doon sa aspeto na 'yon, was there any in your opinion was there any abuse na nangyari? I wouldn't say wala. Okay, legally speaking, wala namang abuse. Pero I would say na on a personal level, proper parenting na lang yan eh. Yun, proper parenting. It wasn't a very good, would you agree with me na hindi siya good parenting yung nangyari? Yes. Yun, we could agree with that. Sige. Di ba grabe kasi ay umiiyak talaga yung bata tapos parang hindi naman kasi yun yung mini Stefano in fairness sa kanya eh. Kaya nga, and at the same time, tama ka eh. So, hindi pa properly developed. Magre-relay lang yung bata kung ano sinasabi ng magulang niya. Siyempre, kung ano sabihin ng magulang niya, hindi naman niya alam kung tama o mali eh. Ang for all she knows, tama yung kasi nanay tatay ko nagsabi sa akin ito eh. So, wala na ako ibang papaniwalaan kahit si Stefano pa mismo yung magsabi na hindi ka totoo sinasabi. Sino pa papaniwalaan mo between your parents and other people? Parents mo. Di ba? Kaya dapat kung ano fini-feed dapat tama at the end of the day tama pa rin yung fini-feed ng parents sa kanya. Hindi ba parang kung nakakatakot diyan kasi someone might call child services sa ganyan. Ay, hindi naman tayo tulad ng US dito eh. Di ba sa US ganyan eh, di ba? Medyo intense ang US eh. Pero to be fair naman dito sa atin no, sa Pilipinas, kumbaga inaano pa rin nila to a certain extent yung pagpapalaki ng bata, no? Meron lang siguro kung excessive, actually yung pamamalo, okay pa yan eh. Pero kung medyo excessive force, to the point na inaano mo na yung bata, sinasubject mo na to yung torture yan, ganyan. Kasi masyado mataas yung, I would say masyado mataas yung threshold before a parent can be considered as nalimutan ko yung legal term, no? Parang hindi fit to become a parent to the child. I mean, maraming jurisprudence, no? For the, ng ating mga viewers. Go ahead. Even kahit yung mga may jurisprudence na prostitute yung parents, pero hindi mo pa rin mako-consider as unfit yung mother for being a prostitute. At the end of the day, she's taking care of her child or her children, na bibigyan niya lahat ng obligasyon, hindi naman yung kumbaga irrelevant yung, hindi naman totally irrelevant, pero hindi grounds yung pagiging prostitute para sabihin na unfit. So, yun, mataas yung threshold natin dito sa Pilipinas for that. Lagay ko lang sa context yung sinasabi ni Attorney. He is talking about a jurisprudence. Yes. Hindi ito Siri. Hindi, iba naman. Hindi naman. Okay. Lang, to the extreme end, even if the parents are working as ganito, as long as they can provide and hindi nila sinasaktan yung bata, they are giving ample love to the child, hindi pa rin natin masasabing there is abuse. Pa rin, korte pa rin na magdidesisyon yan end of the day. Diba? Going back dun sa video na yun, dun sa bata, siguro, ewan ko, personal take ko lang din, parang kumukuha sila kasi ng sympathy na wala sa lugar. Kumukuha ng sympathy na wala sa lugar. Hindi naman inaapi yung anak niyo for one. Parang kasi ako yun din yung pansin ko talaga diyan eh. Parang sinakyan nila yung mga nanghi-hate kay Stefano na na parang pumapatol sa bata.
'Di ba? Ako kasi pinatulan ko si Stefano out of dun sa creative process. Dun lang eh. Pero Mm. Diyos ko Lord, hindi naman siya pumapatol sa bata. Mali naman yata 'yon, 'di ba? Guys, Ano naman nawalan yung ako ng ilaw. Battery lang ako. bakit nawalan ka ng ilaw? Walang ilaw diyan sa inyo? Well, ang Hindi, mahirap ewan din ko kasi kung anong actually, nangyari. chinek ko yung page ng bata, parang naka-off na yung comment section niya. Yeah. Oo, No? naka-check. Oo. Ang mahirap kasi dito, I mean, yung sa mga netizens naman natin, they go to extreme lengths na may personal attack doon sa buong pamilya. Yun lang din siguro yung pinanggagalingan nung the other side. Kasi, well, mahirap kasi hindi natin for one, hindi natin makokontrol yung netizens na yan, no? Kung ano man yung sasabihin nila, ano man yung gagawin nila. Oy, may bago tayong ano. Small pad. Hindi pa naka-okay. Ba't Attorney, nag-overcast? gusto ko, ano ba yan? Sino yan? Sino Nasa yan? gym ako Oy, ngayon. Bisma ko na ba yan? Sige lang, Biglang may ako. biglang may nag-gym sa likod eh. May nag-gym bigla na ba yan? Akala ko na kasi. Attorney ko, Attorney Gerald. Attorney, another question for you. Do you know Tambay Caps? No, not familiar. Tambay Caps ni Pio Balbon. Tambay Caps yung kay, okay, tsaka si, nakita ko lang yung issue nila before, tsaka si TPC. This is siguro tangent din dun sa story. Ah, Can you give us your take on is yung nangyayari kay Ria at saka nangyayari kay Pio, yung pangungopya nilang dalawa, is it legally similar in your opinion? hindi. Kumbaga, magkaiba eh. Ito, we're talking about copyright, yung pinaka-content itself. Sorry, enlighten me, brother. Ano ba yung Tambay Cup? Ano ba yung pinagayahan nila? I mean, allegedly na pinagayahan. Allegedly, ang pinagayahan nila is many brands na kaparehas yung design. I-remove lang yung main brand tapos papalitan ng Tambay Cup. Isang example niyan yung Hornet Cup, yung Hornets na yung logo ng Hornets. I think you saw that, 'di ba? You're familiar with those. So everyone is saying with two eyes na maraming pinaggayahan. So ang argument ko rito, in my opinion lang naman, magkaiba 'yon yung ginagawa nyo. Kasi yung isa kasi trademark eh, 'di ba? Yes, tama. Trademark, trade name. Well, kung the fact na ang pangalan ng cup niya Tambay, no? Walang walang infringement doon. Okay, you can copy the design for all you want, pero hindi mo naman yung pinangalanan na Hornets Cup or ganitong cup or cup ng other brand. The fact na ang pangalan niyan Tambay. Pero kung yung Tambay na yun, naka-registered as a trade name or trademark, no? Doon pwede. Pero kung yung Tambay na yan, kay Pio Balbon na yan, pwede niyang gamitin yun for all he wants. So yes, pero yung mga designs na ginagawa nila, would you consider that as an infringement dun sa mga kinopyahan nila? Halimbawa yung Lakers, kasi they have a cup na kaparehas ng sa Lakers cup. Ang iba lang Tambay. Hindi. I mean, kasi when you say infringement kasi, ang very essence ng infringement is similarity between two things. Be it copyright, be it trade name or trademark. Okay, let's go to trademark. Okay. Ano yung similarity nila? Similar lang dun sa design, pero easily distinguishable siya in the sense na, eto, alam mong Tambay to kasi may pangalan na Tambay eh. Eto, alam mong NBA or Lakers Cup to kasi may pangalan na Lakers eh. So, from that alone, walang, kumbaga, striking yung difference nila. So, hindi sila similar in a way, kaya hindi siya mag-fall under infringement or hindi siya considered as infringement. Nako, mayari ka, mababash ka, attorney. Hindi, pero yun ba yung doon? Hindi ko kasi na-follow yung mga pangyayari doon eh. Ang idea kasi is similar. Si Pio kasi, gina-justify niya yung pangungopya niya ng mga trademarks or yung similarity ng nangyayari kay Ria, kino-compare niya sa nangyayari sa kanya. So people are saying na, bro, ano ka ba? Magkaibang sitwasyon yan.
yung isa style yung ginaya, ikaw yung mismong design yung Design. ginaya mo. Oo. So that's the that's the yan yung argument ng ibang tao. That's why I would really like to get your opinion on that. Magkaiba naman talaga. Kumbaga, magkaiba ng they would fall under different kind of intellectual property for one. Mm-hmm. Pero yung on both instances, ako personally, walang infringement. Nako, mababash ka dyan. So, hindi ko pa nga alam yung issue yun. Ang na-cover ko lang na issue before yung sa kanila ni TPC. Yeah, that's Pero, essentially yung parang genesis nung panggagaya ni Pio. Pero ang akin kasi talaga, pagka kasi tangible yung item, parang kitang-kita mo kasi na pareha sila di ba? O comics, ano nangyari sa'yo? Eto, naging multo ako. Nawala na kami ng ilaw dito, bro. Nawala kayo ng Hindi ko alam kung anong nangyari, pero may internet pa naman ako at I'm surviving with sige, going back dun sa cup, no? Kasi generally, hindi sa, kunwari, mga plain t-shirts or plain hindi sakop yun ng protection eh. Kasi di ba, I mean, okay, kung mapapansin mo yung mga, maraming magkakapare sa t-shirt, na pants, pero sila nagkaiba sa logo. Yes. Pero yung design itself, hindi kumbaga, 'di ba? Parang same lang dun sa cup sa tambay cup you can copy the design or kung paano for all you want, pero what differentiates your product to other products is the brand and the logo, 'di ba? Doon yung nagkakatalo. Does it fall into parang satire, or unless siguro yung the Lakers would complain sila yung magkaso, di ba? Yan siguro. Hindi kasi ang number one rule kasi sa infringement yung striking similarity between the, kumbaga yun yung threshold kung face level pa lang nakita mo na parang magkaparehas, parang mag-a-assume ka na same brand ba itong dalawa, pero kung ikaw nakita mo na hindi, magkaiba to, yun nga, ito tambay, ito Lakers, parang hindi naman to same brand. So yun yung threshold ng batas. Kailangan go ahead to kami. Parang ang ibig sabihin is if the viewer o yung customer could be deceived of thinking that is a Lakers pero tambay, pero dineceive ka na bawa yung di ba na parang same brand sila. Pero parang may isip mo ang binili mo is kasi merong Nike, di ba? Tapos merong ano yun merong satire na Pique Ike. Tapos yung Michael Jordan yung hangma na logo. Pique yung paa. So pero kung medyo tatanga-tanga ka, parang teka, parang ano to. Actually maraming sa trademark maraming jurisprudence yan pero sa copyright there's only one case that I can think of, yung sa content, yung si Joaquin versus Drillon lang talaga wala pa, I've searched actually, wala pang recent or wala pang jurisprudence dito sa pagbablog or sa content creation, wala pa kasi nga as it stands yun ang natin. So the only way na pwede kang mag-file ng kaso for copyright infringement, let's say, babalik tayo dito kay Stefano, the only way na makapag-file siya is paamyendahan yung batas, yung intellectual property law, ma-cover yung content creation as a copyright, protected by copyright. So, ganun siya kalalim. Ganun siya kalalim. Ibig sabihin, kulang pa tayo. Yes. As a content creator, sang-ayon ka ba sa batas na yan? David? Hindi. Kasi marami okay lang naman na gayahin ka Sabi nga nila, imitation is the sincerest form of flattery. If you're getting copied, you must be doing something right. And also, hindi everything is already are just echoes of things that were done in the past. Exactly. Diba? You're not Cameron Diaz, bro. Those are wala na halos original, 'di ba? Yung mga deadpan looks, panahon pa lang ni na Charlie Chaplin ginagawa na nila yan And it's just a matter of
yung mga mines, Reinventing it. 'di ba? Oo. It's just a matter of actually baka pag ginawa ko 'yun, hindi hindi umubra 'yun eh. Kasi parang it needs to happen with the exact person, 'di ba? Halimbawa kunyari si Yaya Dub, 'di ba? Si Main Mendoza, 'di ba? 'Di ba nung ano niya before siya naging sikat, hindi ko alam kung anong pangalan niya eh. Pero 'di ba parang meron talagang niningitian ng internet eh. Niningitian ng pag-asa Totoo. ng tadhana. Kasi Golden goose. bro kahit magtatumbling ako ng hubot-hubad dito, baka hindi ako mag-viral eh. Na-try mo na ba? Hindi, ikaw kapatid. Try mo Diba, na. isipin mo. Hindi, pero you see my point. It's di ba, Oo. parang Try mo na, tol. pwede ka nga, kahit anong gawin mo, kahit kumanta ka ng, do something ridiculous, pero makita mo, itong si Stefano, actually, medyo komplikado pa nga yung ginagawa niya eh. Yung kay Main Mendoza dati, parang nagda-dub smash lang naman siya eh. Tapos, there are lots of other things, other content creators who became very popular doing so little. And yet, they were the right person. Like yung ginagawa ni Kabi, 'di ba? Ni Kabi. Kabile, yung diba? ganon. Yung ganon. Mm. 'Di ba parang 'di ba how easy is that? Kung gawin ko ba 'yon, magiging kasing yaman ba ako ni Kabi? 'Di ba? Parang hindi siya, pero sa kanya nangyari 'yon. 'Di ba? So kaya nga sabi ko dun sa post ko is parang wala, sinuwerte ka, you got lucky kasi you found a dumb idea and you made it work somehow, parang ganun. Lightning in the you should be very Oo. you should be very grateful na nangyari sa iyo yun. Pero I just wanna commend din si Stefano kasi puro hatred na yung sinasabi ko sa kanya. I've seen that kid kasi from the get-go na talagang ma-effort siya gumawa ng content. It's not easy to be creative. Okay. Well, let me just clarify what I said. Hindi even though it's for me it's dumb. Personally it's dumb. But it doesn't mean it doesn't take a lot of effort dun sa mga ginagawa niya. Okay? So, it's a dumb idea pero ginagawa niya ng effort. Meron pa siyang hindi ko alam kung AI yon na parang nagre-referee siya sa pool, sa billiards. Oo, 'di ba? May pero hindi ko alam kung AI yon or what, o talagang ginawa yun para sa I don't know, pero yung mga ginagawa niyang skits, mahirap gawin yun. You need a director. He probably has a team. Hindi, Kasi wala. yung Palagay ko shot, siya lang yun. hindi, Siya lang merong cameraman eh. At Hindi, least may cameraman siya. Cameraman. Oh, 'di ba? Oo. Pero kudos sa kanya kung siya lang yun, ang galing niya. Oo, galing niya. Hindi, kasi, kasi baka naman sabihin ng tao that we're hating on him. Hindi naman masyado. Slightly. Pero he's a good kid. Yung effort niya gumawa ng content, deserve niya lahat ng praises sa kanya. Pero ang akin lang talaga, bro, pag dito kasi sa internet, napakaraming manggagaya rito. Totoo. Di ba? Ano ba yung mga ginaya rito? Yan, yung Paris ni Diwata nung sumikat, lahat naggayaan ng may best example yung yung may kanta ni Kyla na background, yung lalaki siya, tapos pag humarap siya, babae na siya. Oo. Hindi siya yung original nun, pero mas sumikat siya dun sa original. Pero nakita ko sila na they're good. I mean, nagko-collab silang dalawa. Pero mas sumikat lang talaga yun ang gaya na yun. Oo, di ba? Tapos hindi lang yun eh. Marami pa yan eh. Yung naalala nyo nung dati, yung mga pranks nung araw. Di ba? Ang dami nun. Yung 3 AM challenge. Lahat nag 3 AM challenge. Kaya nga sinasabi ko, hindi lahat ng porket patok na idea, merong binabagayan talaga eh. Meron talaga. Just because ginawa mo yung isang viral na dyan, na something, kahit yung ginawa ni Bella Porch, 'di ba? Kahit gawin ko yun ng ilang libong beses, malamang di ako magba-viral eh. Hindi, pero kay Bella Porch, sakto yun, 'di ba? Oo. May personality element kasi. Tsaka dapat maganda. Ayun. Kaya maganda or nakakatawa or but I commend Stefano for finding that little something.
ano niya na yun, isa na yun sa mga pinakamalaking biyaya ng buhay niya. That's something he got this shtick. No matter what people think of it, if it's brilliant, if it's stupid or what. Pero kabahan siya. yun? Ano? Attorney, kabahan siya. Ang Bakit? reasoning ko, kasi obviously, yung ginagamit niya for endorsement yung Smash Mouth na kanta.